Ito nga pala mga farmers yung bagong tanim namin na Calexto F1 na bali pang 2 weeks na. So bali nag-a-apply po ngayon ng abono. So pangatlong abono na to namin mga ka-farmers. So yung unang abono niya ay after 3 days na na-transplant ay gumamit po kami ng calcium nitrate. Tapos after 4 days ulit na pagkatapos na abunuan, calcium nitrate ulit. So bali ito ay pang 2 weeks niya ay 1620 na po yung gamit ko po dito at naghahalo po ng konting urea para mas mabilis po na tumaba po yung kanyang mga talbos. So yung pag-a-apply namin ng abono mga ka-farmers ay tagi-isang lata lang po kada puno. At ang ratio naman po ng abono sa 16 liters na tubig sa isang container na yan ay isang lata at kalahati ng 1620 at kalahating lata po ng urea. So ganun lang po yung pag-a-apply namin sa edad niya pong 2 weeks. Yan. Yan mga farmers, medyo napapansin na po sa kanyang plat. Ayan, medyo malalaki na. So bali hindi na rin pa ako dito gumamit ng plastic mulch mga farmers no, dahil tag-araw na po kasi dito sa amin. Ayan, mapapansin natin may mga damo-damo na rin po. So bali mag-spray na lang ako dito ng herbicide. So kung mapapansin din natin mga farmers no, masyadong magkalapit. So yung spacing kasi niyan ay nasa 3 feet lang. So depende din sa kanya kasi kaliit, baka magwaway proning ako dito no. So depende lang yan mga farmers no, kung may time pa tayo makapag-Y proning dahil may iba pa tayong mga tanim na inaalagaan no. So dito na side ay sweet corn, ayan, halos di pa po pansin yan, pero may tanim na po yan dyan. Ano. So yung matandang talong ko po yan dyan ay mapapansin nyo po mga farmers, yung nagyayelo na po yung damo. So tinanggal ko na po yan dyan dahil hindi na po abot yung tubig, hirap na rin kasi magpatubig. So pinakuha ko na, pinabunot na para mailayo na po yung mga insekto, yung mga trips at saka whitefly. So hinakot papalayo at sinunog para mamatay po. Tapos nag-spray na rin po ako dyan ng Maximus na herbicide para malinis na po siya, wala na pong matatambayan yung mga insekto. So ayan naman po yung talong ko na mahigit 3 months. So nagpaparecover po kasi dyan kasi dahil nagka-severe trips po yan. At yung doon sa kabila yung sitaw at saka ampalaya. So may batch din ako na bagong tanim na sitaw. So konti lang yun. So konti-konti lang po yung tanim ko mga ka-farmers. So ayan dito may tanim din po akong sitaw. Bali paikot po yan. Ay hindi naman paikot, simula po doon hanggang dito. So tinamnan ko po yan mga farmers ng sitaw kasi yan po yung magsisilbing bakod po niyan. So kapag nalagyan na po yan ng mga trellis o balag, yan ang po magsisilbing bakod. So kasi may mga dumadaan ng mga tao dito, so para hindi magdiretso yung tingin nila dito sa ating talong no? Kasi may bakod na sitaw. Yan, mas maganda talaga na kahit sitaw, so may gagawin nating bakod. So ayan so medyo hindi magkasabay din kasi mga farms yung tanim ko. Yan, kung mapapansin natin madahon na po yung dito banda kaysa dito dahil medyo bago lang po ito. So dahil hindi ito napuno ng talong at may punla kasi ako na sili, ayan, sili na panigang. So tinamnan ko na po yung sili dito banda. So mga ilang ano lang din naman to, ilang puno, kaunti lang. So madali lang naman to mga farms yung mga damo. So tatanggalan lang po yung ng damo yung malapit sa puno. Tapos yung sa banda ng tudling na to, mag-spray na lang ako ng herbicide. Yan mga farmers, so ang ganda na po yung epekto ng herbicide. So ito naman mga farmers, sinasabi ko na yung batch na bagong tanim ko na sitaw. Ayan, ayan, so lumalabas na, maganda na po yung sibol nila mga ka-farmers. So yan po,
Diba? So ilang plat lang din naman to. So importante no, hindi maputol yung gulay namin sa pag-harvest. So may pipino din po dito, 2 plat. So ayan, bali ito rin yung isa na in-sprayan ko mga farmers ng Maximus. Ito yung pagitan ng aing sitaw, kaya ayan, pag napansin natin malinis na po siya.